Miss Jillian Ward, abay nakapili na, no? Ano ba talaga yung kanyang gusto sa buhay? At sino-sino nga ba ang kanyang makakasama? Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, sa patuloy na paglawak ng kanyang career sa Philippine entertainment industry, muling pinatunayan ni Jillian Ward na isa siya sa pinaka-versatile na young actress o young star sa kanyang henerasyon. Matapos siyang opisyal na maging bahagi ng judging at mentoring panel ng bagong reality singing competition ng GMA na The Clash Teens. Ayon sa mga ulat, si Jillian ay nagsilbing ate figure o mentor-like presence para sa mga teen contestants kung saan siya ay magbibigay ng gabay, feedback at emotional support sa mga kabataang nangangarap pumasok sa music industry. So sa kanyang papel ay hindi lamang nakatuon sa technical judging, kundi pati sa paghubog ng confidence, artistry at storytelling ability ng mga kalahok, isang aspeto na matagal na niyang pinaniniwalaan bilang mahalaga sa performance. Na hindi na bago sa industriya si Jillian Ward bilang isang child star na nagsimula sa murang edad, nakita na ng publiko ang kanyang paglago mula sa simpleng commercial at teleserye appearances hanggang sa pagiging leading actress ng kanyang henerasyon. Ngunit sa kanyang bagong role sa The Clash Teens, ibang yugto ng kanyang karir ang kanyang tinatahak o ang pagiging mentor at judge sa isang national singing competition. So pinapakita lang dito ni Jillian na despite of all the issue na kinaharap niya ngayon, nagpapatuloy pa rin siya at mas pinipili niya pa rin talaga yung karir niya. Di ba, ang daming issue kinakabit siya sa pangalan ng isang mayamang politiko, kinakabit siya sa pangalan ni Kobe, ni Eman, ni Rahil, di ba? Pero isa sa pinakakampansin-pansing bahagi ng approach sa judging ay ang kanyang paniniwala ng performance ay hindi lamang nakabase sa boses o technical skill. Para kay Jillian, ang tunay na artistry ay nasa kakayahan ng isang performer na magkwento at makakonect sa audience. Biluin nyo ha, si Jillian po ang dami nagko-question sa kanya bakit si Jillian daw ang napili bilang isa sa mga mentor at isa sa mga judges dito sa The Clash Teens. Hindi pa raw ganun kalaki ang experience si Jillian para maging isang judge sa industriya ng musika. Pero nakita naman natin kung paano niya ibinabahagi, kung paano niya nagpapakita siya ng knowledge about singing at kung paano niya mini-mentor at paano siya nagiging ate dun sa mga kalahok, 'di ba? So para kay Jillian, ang tunay na artistry ay nasa kakayahan ng isang performer na magkwento at makonect sa audience. Ayon sa kanyang mga payag sa media interviews, mas mahalaga raw sa kanya ang emosyon sa pag-awit, authenticity ng performance at kakayahang makatouch ng puso ng audience. So yung ganitong perspective nga ni ay naglalapit sa kanya sa modern approach ng entertainment industry kung saan hindi na lamang vocal perfection ang basehan ng success, hindi kundi pati emotional impact at relatability. Yung kanya pong The Clash Teens o yung bagong henerasyon ng OPM Talents ay isa sa mga spin-off ng kilalang signing competition ng The Clash ng GMA Network. Ang bagong edisyon ay nakatuon sa mga teen contestant na may edad na 14 hanggang 19 years old at layuning ipakita ang bagong henerasyon ng Filipino singers na may potential sa mainstream music industry. Sa kompetisyong ito, hindi lamang vocal battles ang aasahan ng viewers kundi pati ang personal struggles ng contestant, emotional growth, friendly rivalries at real-time and development ng kanilang artistry. Dito papasok si Jillian Ward bilang isa sa mga judges, mentors, kasamang iba pang music personality. So yun po yung magiging ganap niya sa nasabing proyekto niya dito sa kanya pong programa. Isa sa mga dahilan kung bakit si Jillian ang napiling maging bahagi ng judging panel ay ang kanyang pagiging relatable sa Gen Z contestant. Bilang isang young artist na lumaki sa ilalim ng spotlight, may unique understanding siya sa pressure ng entertainment industry. At ayon po sa ulat, siya ay magsisilbing sister figure or ate sa mga contestant. Isang taong maaaring lapitan hindi lang para sa kritik kundi para sa payo at emotional support. Sa ganitong papel, hindi siya basta judge lamang kundi isa rin siyang mentor na nakakaintindi sa journey ng bawat contestant. At yung kanyang talagang mabigat yung kanyang gagawin dito. Hindi lang siya basta panelist, hindi lang siya basta judges, but isa rin siya sa mga masasabi nating mentor or ate or sister figure sa kanya pong mga hahawakang mga contestant. Bagamat kilala si Jillian bilang actress, unti-unti rin niyang pinapalawak ang kanyang karera sa music industry. Kamakailang naglabas din siya ng sariling single na naglalapapakita ng kanyang interes sa pag-awit at musical performance. Ang kanyang involvement sa The Clash Teens ay nakikita rin bilang extension ng kanyang musical exploration kung saan nagagamit niya ang kanyang personal experience sa performance at artistry. Sa katunayan, ayon sa mga interview, sinabi niya na ang pagkanta ay nagbibigay sa kanya ng mas personal na paraan upang
upang maipahayag ang sarili kumpara sa acting na kadalasan ay nakabatay sa character portrayal. Sa loob ng GMA Network, si Jillian ay nakilala bilang isa sa Star of the New Gen, isang titulo na binibigay sa mga young artists na may strong potential sa acting, hosting at performing arts. Sa kanyang bagong role na The Clash Teens, mas lumalawak pa ang kanyang papel mula sa actress, singers, endorser at ngayon, judge at mentor. So sa ganitong trajectory ay nagpapakita ng transformation niya mula child star tungo sa multidimensional entertainment personality. So diba, sa social media kasi naging halo-halo din po yung reaction ng mga fans sa bagong role ni Jillian. Sa mga supporters, deserve niya maging judge. Mas experience siya bilang performer at perfect siya for Gen Z contestant. Sa mga kritiko naman o bashers, bata pa siya para maging judge. Mas okay sana pag veteran singer, pero baka fresh perspective ang kailangan. Ang ganitong discussion ay normal sa entertainment industry, lalo na kapag may mga bagong faces sa judging panel ng major competition. Yung mento, kung titignan, ang mas malawak na larawan, ang role ni Jillian ng The Clash Teens ay simbolo ng kanyang pagpasok sa tinatawag na mentor era. Mula sa pagiging artista niya sa pinapanood ngayon, ay isa na siyang taong pinakikinggan. So yung ganitong transition, mahalaga yun sa showbiz career niya dahil nagpapakita ito ng maturity, industry trust, at expanded creative influence. No, ang pagpasok ni Jillian Ward sa The Clash Teens bilang judge mentor ay hindi lamang simpleng casting decision. Ito rin ay bahagi ng mas malaking kwento ng kanyang pag-i-evolve bilang artista. Mula sa child star hanggang sa isa sa pinakabatang mentor sa isang national seeking competition, ipinakita lang naman ni Jillian na ang talento hindi lamang nasusukat sa edad kundi sa kakayang umunawa at magbigay ng inspirasyon at magpataas ng kalidad ng performance ng iba. Sa uli, ang kanyang bagong papel ay hindi lamang tungkol sa paghusga sa talento ng iba kundi sa paghubog ng bagong henerasyon sa OPM artists. At sa mundo ng Philippine entertainment, mukhang nagsisimula pa lamang ang mas malalim na yugto ng kanyang career. Diba? So kaya naman talagang hahangaan mo din talaga itong si Miss Jillian Ward kasi alam niya kung ano yung dapat niyang tahakin, alam niya kung ano yung dapat niyang piliin, 'di ba? Hindi yung parang defocus siya na ano ba talaga, magiging actor ba ako, magiging actress ba ako, magiging singer ba ako, kumbaga alam niya may direksyon yung kanyang career, 'di ba? Kaya naman, sobrang hinahangaan po siya ng marami. Kaya naman, congratulations, Miss Jillian Ward. At abangan nyo po yan every Sunday, 7pm po ng gabi sa GMA Network. And that's it po na, Jillian Ward and Eman Bacosa Pacquiao. Totoo nga bang pinaghahanda na ng GMA para sa isang romantic comedy sitcom na ilalabas sa GMA Network? So yan ang ating pag-uusapan. Ang lahat ng yan, but before that, and now let's talk about this one, no? Sa patuloy na pag-evolve ng Philippine television, isa sa pinaka-pinanonood at pinakaabang genre ay ang tinatawag na romantic comedy, no? Or rom-com. Ito ang uri ng palabas na nagbibigay ng kombinasyon ng kilig, katatawan at emosyon na tumatagos sa malawak na audience. Mula sa kabataan hanggang adults. Kamakailan lumabas ang mga ulat at entertainment features tungkol sa bagong proyekto ng GMA Network na pinangungunahan ni Jillian Ward kasama ang bagang personalidad sa showbiz na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao na anak ng boxing legend na si Mr. Manny Pacquiao. Ang proyektong ito ay tinuturing na isang makabagong hakbang ng GMA upang pagsamahin ng established young star at isang personalidad sa entertainment world sa isang romantic comedy format na inaasahang magdadala ng bagong chemistry-driven storytelling sa telebisyon. Sa gitna ng kompetisyon ng mga streaming platform at television network, ang ganitong uri ng proyekto ay mahalaga upang mapanatili ang interest ng audience sa lokal na rom-com content. Si Jillian Ward ay isa sa pinaka-promising at matagal ng aktibong artista ng GMA Network. Mula sa kanyang pagkabata bilang child star, unti-unti siyang nagtatransition muna sa mas mature role. Nakilala siya sa mga seryeng tulad ng medical at family dramas at kalaunan ay mas komplikadong karakter na nagpapakita ng kanyang versatility bilang actress. Ayon sa mga ulat ng rom-com, project na ito ay isa sa mga unang seryosong hakbang sa romantic comedy genre sa mas malaking scale ng primetime storytelling. Para kay Jillian, ang rom-com ay isang bagong hamon mula drama papunta sa light comedy, mula heavy acting papunta sa natural na kilig performance, mula sa intense roles papunta sa youthful romantic storytelling. So, ito ay mahalaga sa kanyang career growth dahil ipinapakita nito ang kanyang flexibility bilang artista. Si Eman Bacosa ay anak ni Manny Pacquiao at unti-unting pumapasok sa entertainment industry. Bagamat kilala ang kanyang apelido sa sport at politika, ang kanyang pagpasok sa showbiz ay nagbubukas ng bagong narrative, ang next generation celebrity transition. Sa proyekto nila ni Jillian Ward, siya ay naasahang gaganap bilang male lead na may romantic storyline.
Para kay Eman, ang rom-com project ay may kasamang pressure, bagong industriya, public expectation dahil sa apelido, acting skills development at chemistry sa leading partner. So ngunit ito rin ay isang oportunidad upang makilala sila hindi lamang bilang anak ng sikat na personalidad kundi bilang isang independent artist. Ang rom-com ang isa sa pinaka-effective na genre ng Philippine television dahil ito ay nakasentro sa kilig moments, relatable relationship, comedic misunderstanding, emotional growth ng characters. Sa GMA Network, ang rom-com ay madalas na ginagamit upang makuha ang younger audience na active sa social media at streaming platform. So, ang tanong nga ng marami, bakit patok nga ba ang rom-com? Easy to watch kasi siya, diba? Tapos, meron siyang emotionally engaging, shareable scenes or kilig moments at relatable sa daily life. Ang bagong proyekto ni Jillian at Eman ay inaasahang susunod sa ganitong formula, ngunit may modern twist. So, ano nga ba yung konteksto, no? Ayon sa nakaraang ulat, marami silang bagong serye sa 2026 bilang action drama, thriller series, romantic dramas at youth-oriented show. Sa ganitong landscape, ang rom-com project ni Jillian Ward at Eman ay bahagi ng strategy na mag-introduce ng bagong love teams, mag-develop ng young actors at magbigay ng fresh storytelling. Bagamat walang kumpletong official plot na inilabas base sa format ng GMA rom-com series, inaasahan ng kwento ay umiikot sa meet-cute scenario, isang inaasahang pagkikita ng dalawang karakter sa magkabilang mundo. Although meron tinatawag na conflict at personality, isa sa mga serious at focus, isa ay playful, unpredictable, at mula sa away to friendship. So ganun po iikot, no, yung kanila pong rom-com o romantic comedy na kanila pong haharapin na bagong projects, no. So kaya naman po, ito po ay pinaghahandaan na ng GMA at inaasahan po natin na ilalabas to this year, no, in the middle of year or end of the year, kasi hindi naman po ganun kadali talaga, lalo na kapag po kayo po ay kayo po ay baguhan lang. Katulad po si Eman, baguhan lang naman siyang artista. So marami pong mga dapat pa siyang aralin, 'di ba? Tapos sasabay niya pa po yung kanyang laban this year, 'di ba? No, kaya talagang although pinaghahandaan na po 'yan ng GMA para po sa kanila pong bagong project with Jillian, kasi si Jillian po ngayon yung ina-highlights ng GMA. So ang dami pong sa kanya, yung bagong talent po ng GMA Network, 'di ba? Si Kobe. Tapos po si Rahil, ngayon naman si Eman. Ang dami pong pinapartner ngayon kay Miss Jillian Ward. Pero si Eman lang talaga, doon lang talaga siya nag-trending. So nagalit yung tao nung siniship si Jillian kay Kobe, kasi ang bilis naman kung kailan naman napamahal na at nahook na ang tao sa Jillman or MJill na tandem. Tapos biglang papasok itong si Kobe na bagay na kinagagalit or kinaiinis ng ilang mga fan. Pero isa sa mga sorpresa na ilalabas soon ng GMA, no, magugulat na lang tayo, meron na silang tinatawag na short videos na parang they are promoting. So ngayon po yung preparation na ginagawa nila is si Mr. Eman Baco sa Pacquiao ay nagte-training para sa kanyang nalalapit na laban. Tapos ito naman habang si Miss Jillian Ward ay busy sa kanyang pagiging horado or mentor dun sa The Clash Teens, na parang nagkaroon siya ng kakaibang purpose dun sa kanyang ginagawa. Kaya naman sa mga MJill fans, sa mga Jillman fans, iyon po yung isa sa pinakamagandang news, no, na inihatid po ng GMA Network, kung saan naghahanda na po sila. And the storyline is ready. Inaantay na lang talaga yung availability ni Eman at ni Jillian para po umpisahan na yung kanilang taping. And at the same time, malalaman din natin kung kailan siya i-air sa GMA Network. Kasi parang yun po ang sigaw ng ilan, parang romantic comedy nga daw para kay Jillian. Kasi parang hindi pa po nagagawa ni Jillian na magkaroon ng ganong klase ng genre na ginawa niya po for the longest time na siya po ay nasa showbiz. Kaya abang-abang lang po tayo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Darage channel. God bless everyone.